Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, parang ang layunin niya ay pagtakpan ang mga may kasalanan. Marcoleta kay Lacson. Sa programang Saganang Mamamayan nitong Biyernes, paulit-ulit na kwinestyon ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa rin umano ang inilalabas kaugnay ng sinasabing multibilyong anomalya sa flood control projects. Payag ni Marcoleta, paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Ayon sa senador, marami pa umanong personalidad at ebidensya ang hindi pa natatawag sa pagdinig, kabilang sina Yusek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Libeste at Yusek Jojo Cadiz. Hinamon din niya si Lacson na tanggapin umano ang apostilled sworn statement ni Saldico sa pamamagitan ng Zoom hearing mula sa abroad. Sa gitna ng kanyang mga payag, ibinahagi rin ni Marcoleta na may nakita umano siyang accounting na inuugnay niya kay Yusek Adrian Bersamin na naglalaman umano ng naka-itemize na allocation na may kaugnayan sa flood control funds. Sabi niya, ako, nakita ko mismo, merong accounting. Ayon kay Marcoleta, kabilang umano sa entries ang 4 senators at senators expense, bagay na niya ay dapat mas lalong siya sa atin. Okay. So dito tayo mag-focus muna sa apostilled sworn statement ni Saldico. Matagal na itong pinag-uusapan kasi merong convention. Mga bansa nagka-unawaan sa United Nations. Basta member ka ng Apostille Convention na ito. Example, Pilipinas, member ngayon sa Apostille Convention. Si Saldico nasa France o nasa Portugal. Ang France at Portugal, member ng Apostille. Si Saldico hindi na kailangang uuwi dito sa Pilipinas. Magpa-sworn statement lang siya doon. Pag naka-sworn statement siya doon sa bansang iyon, pwede nang ipadala sa Pilipinas, pwede nang gamitin yon. May visa na yon. Kasi sinasabi ni Lacson na wala daw visa, walang bigat yung mga pahayag ni Saldico sa kanyang mga video expose nung una dahil hindi siya sworn statement. Gusto pa nilang pauwiin si Saldico dito. Yan na ang hamon eh. Pwedeng mag-attend si Saldico sa Zoom meeting sa flood control hearing basta magpadala siya ng sworn statement, apostilled ang tawag noon. Bakit ayaw ni Lacson? Yan ang malaking tanong. Kaya ako, agree ako doon sa pahayag ni Senator Marcoleta na parang may pinagtatakpan. Maraming Pilipino ngayon, taong bayan, ang naniniwala na may pinagtatakpan. Based sa mga comments na nababasa ko dito, tinatawanan nila si Lacson. Maraming mga bumibilib kay Lacson noon, isa na ako, na ngayon wala na. Bakit? Dahil nagbago na siya. Hindi na siya yung dating Lacson na hinangaan ng marami. Mga PME graduates, nababasa ko sa mga comments ng mga kaibigan kong PME graduates. Nasasayangan sila kay Senator Lacson dahil napakaganda yung naipundar niya na imahe. Diba sa isang privilege speech niya sa Senado, sabi niya,
Wala ka pa dito, sabi niya kay Marcoleta, lumalaban na ako sa korupsyon. Correct. Kaya lang, bakit wala na yung matapang niyang paninindigan paglaban sa korupsyon ngayon? Siya na yung chairman ng Blue Ribbon, yung post pa nga ng mga PME graduates, so comments, Sir Ping Lacson has the making of a history. It's either he will be remembered as a man who has uncovered the mastermind, itong greatest corruption scandal in our nation history, kung totohanin niya, or he will be remembered as a man who covered it up. Ganon yung nababasa kong comments ng mga PMAers. Ang taas ng tingin nila kay Sir Ping Lacson. May isang senior PMAer, sinabi niya sa akin, Johnny, sabi niya, dalawang PMAer ang namamayagpag ngayon sa laban sa korupsyon. Lacson and Magalong. Sabi niya, I agree, sir. Kailan ngayon, wala na. Isa na lang. Magalong na lang kasi nawalan na rin ako ng tiwala dito kay Senator Lacson. But then, bahala siya. May pagkakataon pa kung gusto niya. It's not yet too late. Lalo na ngayon na sinasabi niya na permanent retire na siya sa politika sa 2031. Nako, sana hindi niya sayangin yung pagkakataon niya na sabi nga sa privilege speech, the greatest corruption in our nation's history. Bakit hindi niya tumbukin? Sinasabi niya, walang overall mastermind. Hindi ako maniwala doon. Ako, I believe there are masterminds. Kailang, silang tatlo nagsasabuatan. Yun ang paniniwala ko dito. Iba yung sinasabi niya. Wala daw. Regional daw. Sa Bulacan, may mastermind doon. Sa Mimaropa, may mastermind doon. Mga kanya-kanya na daw. Hindi ako maniwala. Mas naniniwala ako dito kay Senator Marcoleta. Sana, tanggapin ang hamon yung kay Saldico. Apostilled, sworn affidavit, at saka Zoom appearance sa Blue Ribbon Committee hearing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon. Merry Christmas. Then, more blessings pa. Ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung uulan, tuluan na gid kaayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. Single mom, wala So kuan na gid kaayo. araw-araw rata. Daot na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Sulod gid kayo si ate. Sa tiyan sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. So di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo so single mom. So pila ka buok imong anak te? So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? Eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naantagaan yun kag Yero. Oh, timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kay di lang tuluan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Oh, salamat Sige kaayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.